Nagbabalik po ang inyong programa, People's Agenda. Ricky Rivera po. Roy Cabonegro po. Okay, ang talakay po namin ngayon, simpleng-simple. Ang ating pong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi na po daw tatakbo ng senador. Siya ay... At wala ho sa kanila yung tatakbong senador. Yay! Hindi ho si Paolo at definitely hindi si Baste. Saan sila? Oo, kasi ang nagsabi to tagal niyan, ang dating Vice Presidente Sara Duterte. Diba? Sabi niya, 3. Nanakot eh. Nanakot, di ba? Nantansya. Nanakot. Oo. Eh, yung problema, Ang gulat. nanggulat. Eh, yung problema, ano nangyari? Ayun, nagulat sila. Oo, kasi nagulat din daw. Doon sa isang kumalat na balita, That's right. na kapag siya ay nagsampa ng kanyang Certificate of Candidacy for Senador, Ay, ano mangyayari sa kanya? mapupuruhan siya. Mapupuruan siya. That's Oh, right. a day after na kumalat yun, Mm. nagdesisyon na kaagad. That's right. Kasi natatandaan mo nung Friday na yun, ano ba, nung naging guest ho namin sa The Agenda Oo, at Globe Filipino, si Attorney Panelo. oo, ano sabi ba? Ay, sinabi nga niya na while kino-convince niya tumakbong senador, may option nga na maging mayor. Mayor. At naging totoo na nga, no? Oo. Yan po ang nangyari ngayon. Nag-file po siya ng COC niya sa City of Davao. Oo. At nakita nyo ba yung pagmumukha ng ating dating Pangulo? Masaya ba? Mukha naman. Hindi. Nakita mo, di ba? Oo, Kasi, nung nagkuha na siya, no? Nung papunta pa lang dun sa Comelec office, hinang-hina na eh. Naalala kong medyo nakangiti siya nung dinalaw siya dun sa bed niya, ng mga anak niya. Nung tumabi sa kanya. Oo, hindi. Pero Ayun, before medyo, yun. Before yun. Pero nung nagsampa siya, makikita mo yung mukha niya eh. Oo. medyo Tapos nung haggard. nakita niyo ba yung photo niya? Yung nakaganon siya. Natutuwa ho ba siya? Parang hindi eh. Parang haggard. Kasi sa totoo lang ko, kung kaibigan niyo at talagang minamahal niyo ang ating dating PRRD, hindi niya talaga dapat patakbuhin yan. Kasi sa totoo, meron niyang dinadamdam na sakit, hindi lang yung Berger's disease. Meron ho yan eh. At may mga kumakalat lang naman ho ito ha. Kailangan ho natin i-verify, pero kailangan din natin sabihin, dahil duty natin, na may cancer ho ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kung mahal nyo talaga ang yung ama, mahal nyo ang dating mayor ng Davao at naging pangulo natin, papagpahingin nyo na yung matanda. Kasi 70 plus eh. Tsaka he deserves his retirement, di ko ba? Oo. Ano ho bang rason bakit daw tatakbo? Doon sa naging press conference ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao, inamin niya na wala siyang pera. Kaya siya tatakbo. Okay. So ano ibig sabihin nun? In the hope na yung pagtakbo niya will replenish some of their funds sa pangangailangan nila siguro. Alam niyo naman po, pag tumatakbo, malaking posibilidad na ikaw ay kikita in fact, no? Kasi ang dami pong nagsusupport. Hindi, siyempre, yung sweldo. Saka yung Diba? sweldo. Sweldo. Ikaw ay magiging mayor. Kikita ka May talaga regular kasi may kang- sweldo. May regular kang income. Plus yung mga kung ano-ano pa dyan. That's right. Di ba? Kasi sabi nga ho nung ating kaibigan si Carlo Nograles, katangi-tangi daw ang Davao City. Bakit? Okay. Sinabi niya, katangi-tangi kasi yung ibang mga city, etc., kapag ka nag-apply ka ng business permit at mayor's permit, online na. Diyan lang ang hindi online. Inanggihan naman ata nila eh. Ibig sabihin, dumadaan sa mayor. Dumadaan sa mayor. Okay naman na kung pag may Pirmado dumadaan pa. sa mayor. Oo, lahat dumadaan sa office of the mayor. Kaya nga, alam mo na. Di ba? Yung pong pag-online, sa totoo lang, sinasagawa po natin yan para mabawasan Oo. possibility of graft and corruption. Corruption. Isa po yan. Pero sa Davao, wala daw. Baka gusto nila yung graft and corruption. Ito pa isa, no? Yung si Baste, yung dating mayor, ngayon vice mayor. So, ibig bagang sabihin yan, tatakbo lang si Duterte para ma-assure na mananalo sila ng mayor. Para pag nanalo ng mayor, ang talagang uupo dyan si Baste. Ang problema ko dyan, mga kapanalig, ito pong si Baste, 37 doon sa kanyang mga staff, according to several reports, napag-alam mo mga durugista.
Ko po. Kaya nga nainis yung tatay niya. Ano reform and Reform? rehabilitated. Hindi. Ano 37 Sabihin 37. parang nag-random drug test yata. Tapos nag-positive. Oo. Pero baka naman undergoing Kaya galit. rehabilitation. Kaya nga nag-threat ulit si dating Pangulo Okay. Ang sabi niya, kapag ako bumalik akong mayor, umalis na kayo dito, papatayin ko kayo. Sabing gano'n. Unahin niya yung 37. Paunahin niya sigurado yun. Ano ba yun? Di ba? Okay. So, kaya lang marami na nagsasabi na baka this time, talagang mabuwag na ang Duterte hold sa Davao. Malalaman Sapagkat- po natin yan. Kapagkat si dating CAPSEC ni Duterte, si Carlo Nograles, Atty. Carlo Nograles, tama ba? Nograles. Yan, sorry medyo nabubulol ako. Tongue twister din po. Tongue kasi twister. pangalan ninyo. Mabait yan That's right. na tao, tatakbo bilang alkalde. At siya ay presenting himself as a new face. Okay. Although ang mga Nograles, lalo na yung kanyang tatay, Old family naman. talagang old political family. At talagang nagka-clash yan. Pero sabi nga ni Carlo, doon sa isang interview sa kanya, kaya siya tumatakbo para magkaroon ng alternatiba. Alternatibo. Yan ang ginamit niyang magkaroon ng Sige iba na. pang mga choice. Tignan nga natin. Yung mga taga Davao. Yun naman ang purpose ng mga alternatibo Magbigay na. Pero Carlo, kung ako sa iyo, ganito gawin mo. Ang dapat na propaganda mo, simple. Ako po, ipagpapatuloy ko po yung nasimulan ng aking kaibigan at nirerespetong ama ng bayan ni Rodrigo Roa Duterte. At alam po natin na matanda na siya, kailangan ng Davao para mas umunlad, medyo mas bata-bata. At susundin ko po yung kanyang legacy. Ang mga magaganda, Dapat kailangan ganun. ituloy. Mga hindi magaganda, kailangan palitan. Ganun lang naman po kasimple yan. Kasi pwede naman maging parang kinakapatid nila Baste itong si Carlo. That's right. Imbis na si Baste, si Carlo. Nakaaway, Pero tinanong din kung makakatrabaho daw, kung kayang makatrabaho ni Carlo, si Baste. Ayun ang magandang tanong. Oo. Yun ang magandang tanong. Kung ako lang yan, panibagong literato. Di ba? Tignan naman natin yung ibang mga tao. Tsaka ang pulso na rin to, malalaman natin kung nagbabago ba ang pananaw ng mga botante sa Davao. Pero what is very, very evident is that the weakening of the political center ng Duterte. Kaya kinakailangan na talagang i-consolidate ang Davao Otherwise, talagang wala na. Tapos. At pag natapos yan, mga kababayan, apektado yung mga pro-Duterte na tumatakbo ngayon sa pambansang halalan. At marami po sila ngayon, no? Sino ba? Marami sila, si Bongko, Okay. Sapgo. si Bato, Si Bato. si PRRD sa PDP, Oo. si Babay pa mga tumakbo. Si Philip. Si Philip. Philip Salvador na tumatakbo daw under the Peace and Order platform. Sino ngayon sa maisog na kanilang kandidato? May sug. Oo, may isang kandidato. Si Jimmy Bondok. Jimmy Bondok. Oo, dating singer, nagpagkor, at lawyer na rin. Lawyer. Di ba? So, ang gagawin niya, pagpunta ng Senado, kakanta doon. So, tapos Hindi, magagamit. lawyer naman daw. Lawyer. Oo. Okay. Mapakinabangan din siya sa Senado. Magpa-practice siya doon. So, Yes. kakanta pa rin siya. So, sino pa? Marcoleta. 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 Oo. Oo. Pero independent naman. Independent. Takbo ata. Although, parang endorse daw. I don't know. Hindi ko natin alam. Pero hindi pa sigurado yun. Yung mga tumatakbo under PDP, ang ating kailangang abangan, tsaka maisog. O yung maisog. Yun yung Oo. mga inaabangan natin dyan. Oo. Nalaman po natin yan in a few days pag finally pinroclaim na ng COMELEC ang ating mga kandidato. So yung mga maisog, ang magiging plataforma ho nila, iusog kayo. Usog-usog. Kami naman. Di ba? Parang gano'n Di Usog-usog. ba maisog, matapang? Tapang ba Di ba yun? Ikaw na. maisog? Maisog. Matapang. Ay, di ho natin ngayon kailangan na matatapang. Kailangan ho natin ngayon may mga puso't may talino. Yeah. Matapang ka nga. Bobo ka naman. Tapa. Di ba? Tama. Kasi ano bang gagawin mo sa Senado? Kailangan maging kon ka. Hindi, anong gagawin mo sa Senado?
pag ikaw gumagawa ka ng batas, pag ikaw nasa Precisely. Senado, So hindi natin kailangan ng mga pulis doon. hindi kailangan na implementor. Hindi natin kailangan ng mga matatapang doon. Kailangan natin may mga utak doon kasi kailangan natin ng basa. Nag-analisa at Correct. nag-oversight Oo. ng implementasyon ng batas Oo. at nag-iimbestiga. Correct. Importante rin po yun. Okay. Kung gusto mo ng peace and order, Philip Salvador, magbarangay tanod ka o barangay captain. Barangay captain naman. Diba? Oo. Kasi doon ang makikita mo yung Right. Hindi kaya mag-mayor man lang siya, council. Mayor, oo. Pero, kung gusto Oo, hindi parang ano eh. Tapos meron pa akong narinig na isang senatorial niya. Sino? na tutulong doon sa mahihirap. Di ba? Kung gusto mo tumulong sa mahirap, doon kasi enforcement tsaka implementation. Hindi, mag-volunteer ka sa DSWD. Unang-una. Di ba? O, mag-contribute ka ng pera sa PCSO. Tama. O, di ba? Philippine Charity Sweepstake. Organize ka o sumama ka sa mga NGO na gumagawa ng Oo, hindi ka pwede sa Senado. Doon ka na lang sa yate mo kaya sa aeroplano mo. Ha? Kung gusto mong ipagpatuloy yung sa Unless gusto mong bigyan ng jacket lahat ng Pilipino, ayan, welcome. pwede. Oo nga. Pahingi nga po. Oo, pahingi. Oo, medyo maginaw-ginaw dito sa Sakto. studio namin eh. December na. Oo, ginagalingan kasi nung dalawa dahil, naman, nahanapan natin ng paraan kanina. Sinong dalawa ito? Hindi ko na sasabihin. Ayun, sikreto po ha. Hindi ko Sino yung na dalawa? sasabihin. Ni-research pa namin yung mga item eh. Oo. So, yun. So, tignan nun natin pero previous forecast, baka this is an end of an era. An end of an era. Ang end worse, compare mo kay Joseph Estrada na nakabangon, baka ito hindi. Baka ito amen na talaga. Nakakalungkot. Pero ganun talaga, yan ang politika. At tama rin naman kasi tanda na talaga eh. Kailangan talagang mag-retire. Kung ako kaibigan ako niyan. Ako, sa totoo lang, PRRD, gusto ko kayo maging masaya sa inyong retirement. Kung may panahon pa naman na wag na kayong tumakbo talaga. At Magandang imahe tahimik na lang. PRRD ay yung nagmumotor siya na nakangiti. Yan, oo. Kaysa yung malungkot siya dahil natalo siya sa election. Oo. Okay, malungkot ka dahil nag-file ka ng certificate of candidacy mo. Yes. Di ba? Kasi kung yan ang huling picture na maalala ng publiko sa'yo, nakakalungkot naman po. Malungkot, oo. So, yung mga tunay na nagmamahal kay PRRD, sabihin nyo sa kanya, pagpapahingan, huwag nyo nang gamitin yung matanda. Tama-tama, katatapos lang ng elderly week sa Pilipinas. Correct, oo. Bigyan po natin ng tamang paggalang ang ating mga nakatatanda. Maraming salamat po. Maganda pong gabi sa inyo lahat.